Konseptong papel. Rasyonale, layunin, metodolohiya, inaasahang output o resulta. Mula sa iyong nabuong paksa, pahayag ng tesis at balangkas ay maaari ka na ngayong bumuo ng iyong konseptong papel. Sa pamamagitan nito'y mailahad mo ang magagawa mo upang mapatunayan ang iyong paksa at pahayag ng tesis. Sa makatuwid, ito ang magsisilbing proposal para sa gagawin mong pananaliksik. Makatutulong ang konseptong papel upang lalong magabayan o mabigyang direksyon ang mananaliksik, lalo na kung siya'y baguhan pa lamang sa gawaing ito. Bago pa man kasi niya gawin ang malalimang pagsisiyasat o pagpapatunay sa pamamagitan ng mga nakalap na ebidensya, ay magkakaroon na siya ng pagkakataong may pakita o mailahad kung ano ang mangyayari. Sa pamamagitan nito'y malalaman agad ng guro ang tunguhin o direksyong ninanais niya para sa sulatin. Makapagbibigay agad ng feedback, mungkahi o suhestyon ang guro kung sakaling may mga bahagi sa konseptong papel na kailangang masaayos pa. Ayon kanina Constantino at Zafra, may 4 na bahagi ang konseptong papel na binubuo ng rasyonale, layunin, metodolohiya at inaasahang resulta. Una, ang rasyonale. Ito ang bahaging nagsasaad sa kasaysayan o dahilan kung bakit napiling talakayin ang isang paksa. Mababasa rito ang kahalagahan at kabuluhan ng paksa. Pangalawa, layunin. Dito naman mababasa ang hangarin o tunguhin ng pananaliksik base sa paksa. Pangatlo, metodolohiya. Ilalahad dito ang pamamaraang gagamitin ng mananaliksik sa pangangalap ng datos. Gayon din ang paraang gagamitin sa pagsusuri naman niya sa mga nakalap na impormasyon. May iba't ibang paraan na pangangalap ng datos o impormasyon. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang tinatawag na literature search, kung saan ang mananaliksik ay naghahanap ng impormasyon o datos sa mga kagamitang nasa aklatan at sa internet. Gayunpamay, madalas na hindi sapat ang impormasyon o datos na makukuha sa nasabing paraan. Depende sa layunin, uri, gamit at larawan kung saan kabilang ang paksang sinasaliksik. Kaya naman, may mga mananaliksik na nangangailangang magsagawa ng obserbasyon at pagdodokumento ng mga naobserbahan. Survey sa pamamagitan ng interview o sa pamamagitan ng paggamit ng survey form o questionnaire. One-on-one interview sa mga taong may otoridad at primaryang makapagbibigay ng impormasyon kinakailangang makuha o focus group discussion at iba pa o kombinasyon ng dalawa o higit pang paraan upang higit na mapagtibay ang kanilang argumento o pagpapatunay sa kanilang thesis. Kapag nakalap na ang mga datos, ay mayroon ding iba't ibang paraan ng pagsusuri o pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa mga ito. Maaaring magamit dito ang mga paraang tulad ng empirical, komparatibo, interpretasyon, pagsusuri sa kahulugan, at iba pa. Pang-4, inaasahang output o resulta. Dito ilalahad ang inaasahang kalalabasan o magiging resulta ng pananaliksik o pag-aaral. Dahil patuloy pa rin ang pangangalap ng impormasyon, ay maaaring magkaroon pa rin ng pagbabago ang inaasahang resulta sa pinal na papel depende sa kalalabasan ng pagkalap ng datos. Halimbawa ng konseptong papel. Ang pamagat o may pamagat ito na paano ginagamit ang e-textbook sa loob ng silid-aralan. Ayon kina Bernie Thrilling at Charles Fadell sa kanilang aklat na 21st Century Skills, Learning for Life in Our Times, ang kasalukuyang siglo ay nagdala ng mga bagong set ng individual na lubhang naiiba sa kanilang magulang. Sila ang mga digital native.
Sila ang unang set ng henerasyon na napaliligiran ng digital media. Sila rin ay naiiba sa mga natutong gumamit ng teknolohiya paglipas ng panahon o mga digital immigrants. Ito ay ang halimbawa ng rasyonale. Karugtong, inilarawan nila Trilling at Fadel ang mga digital native bilang unang henerasyon sa kasaysayan na mas marami pang nalalaman tungkol sa mga impormasyong digital at teknolohiyang pangkomunikasyon o digital information and communication technologies kaysa sa mga mas nakatatanda sa kanila. Ayon sa kanila, binago nito ang dinamika sa paaralan dahil ang mga mag-aaral na ang mga digital mentor at mga guro at magulang na ang mga part-time na mga mag-aaral. Dahil sa pagkalantad ng mga digital native sa mundong digital, sila ay naglalatag ng bagong set na pangangailangan sa ating sistemang pang-edukasyon. Ayon muli kina Trilling at Fadel, may mga kakayahang pang 21 siglo o 21st century skills na kinakailangang matamo ng mga mag-aaral. Hindi lamang ang pagiging bihasa sa mga natukoy na kakayahan o identified skills tulad ng problem solving o critical thinking ang kabilang sa mga kakayahang ito, kundi maging ang pagiging bihasa sa mga makabagong kakayahan tulad ng digital media literacy. Ipinaliwanag din nila Trilling at Fadel na may tatlong set ng kakayahan na kinakailangang matamo ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo. Ito ang life and career skills, learning and innovation skills at information, media, and technology skills. Nais ng papel na ito na mag-focus sa information, media, and technology skills. Lalo na ang ilan sa mga silid-aralan sa Pilipinas ay nagsisimula ng maging high-tech, hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya upang gumawa ng mga teaching aid at instructional material, kundi sa pamamagitan rin ng unti-unting pagpapalit sa mga imprentang textbook ng electronic textbook o e-textbook. Nais ng papel na ito na malaman kung paano ginagamit ng mga guro at mga mag-aaral ang e-textbook sa pagtuturo at pag-aaral sa loob ng silid-aralan bilang manifestasyon ng kanilang information, media, and technology skills at kung ano ang impact ng teknolohiyang ito sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa loob at labas ng mga silid-aralan. Ito naman ay ang halimbawa ng layunin. Karugtong, sa kasalukuyan, magkakaiba-iba ang level ng information, media, and technology skills ng mga guro at mag-aaral sapagkat iba-iba rin ang kanilang exposure sa mga makabagong teknolohiya. Dahil dito, ipinahahayag ng papel na ito ang paggamit ng e-textbook sa loob ng silid-aralan ng mag-aaral at mga guro ay nakadepende sa kanilang information, media, and technology skills. Ipinapanukala ng konseptong papel na ito ang pagsasagawa ng pakikipanayam sa ilan sa mga guro at mag-aaral na gumagamit ng e-textbook bilang metodo sa pagkalap ng impormasyon ayon sa layunin ng pananaliksik na isasagawa. Ipinapanukala rin ng papel na ito ang pagsasagawa ng obserbasyon sa mga silid-aralan ng isang piling paaralan na nagpapatupad ng paggamit ng e-textbook sa pili nitong mga pangkat at baitang upang higit na mapatatag ang mga datos na makukuha mula sa pakikipanayam. Ito naman ay ang halimbawa ng metodolohiya. Inaasahang makabubuo ng 50 pahinang output ang pananaliksik na isasagawa na tumutugon sa layunin ng papel na ito. Inaasahan ding makapagpapahayag sa output ng mga rekomendasyon na maaaring magamit ng mga piniling paaralan o ng iba pang paaralang nagnanais na gumamit ng e-textbook sa kanilang kurikulum. Ito naman ang halimbawa ng inaasahang resulta.
Ang bahaging nakasulat ng madiin sa bahaging layunin ay ang halimbawa ng pahayag ng thesis o thesis statement ng pananaliksik na ito. Sanggunian.